Hello mga ka-clover! Mga ka-clover, mga halamang dapat mong paghandaan sa Year of the Wooden Snake sa 2025. Ang mga halamang ito ay nagbibigay ng dahilan upang lapitan kayo ng kasaganahan sa buhay. Kaya naman, halina at panoorin ang mga maswerteng halaman na ito na dapat isama sa mga koleksyon mo. Ang mga halaman na maswerte ngayon sa Year of the Wooden Snake ay may mabagsik, matapang at kaakit-akit na katangian sapagkat dahil ang Year of Wood Snake ay na-amplify nito ang aspeto na may kinalaman sa proteksyon. Ayon sa katangian at sa gisag ng wood snake ay maging agresibo at protective na alinsunod sa paniniwala ng Feng Shui para ang swerte sa 2025 ay makamit ang proteksyon, prosperity at money. Number 1. Pachera aquatica o sa mas kilalang money tree. Ang pinakasikat at maswerteng halaman sa Feng Shui na hindi ito nawawala taon-taon. Sa masuswerteng halaman na maituturing na good luck tree para ma-activate ang swerte nito sa Year of the Wood Snake. Ipwesto ito sa timog silangang bahagi ng inyong labas ng bahay at loob para mahatak nito ang wealth of flow ng positive energy. Sa tahanan, pinaniniwalaan na ang pamilya ay maiiwasan sa pagkaroon ng problema sa usaping pera dahil ang money tree ay naglalabas di umano ng malaking enerhiya ng kasaganaan at katiwasayan. Inirekomenda ni Feng Shui na ipwesto ang inyong money tree sa entrance, sa harap ng inyong bahay, maging sa mga tindahan bago sumapit ang year 2025. Pamilya ay maiiwasan sa pagkakaroon ng problema sa usaping pera dahil ang money tree ay naglalabas di umano ng malaking energy sa kasaganahan at katiwasayan. Inirekomenda ni Feng Shui na ipwesto ang inyong money tree sa entrance, sa harap ng inyong bahay, maging sa inyong tindahan bago sumapit ang year 2025. Number 2. Monstera adansonii. Ang halamang ito ay sumisimbolo sa kawangis ng pagtubo nito ay pagapang ni isang ahas na siyang naghahatak sa Year of the Wood Snake at pinaniniwalaan sa kultura ng Feng Shui na maghahatak ng enerhiya ng swerte sa pera ngayong 2025. Dahil sa kanyang mga butas-butas na dahon ay nagsisimbolo ng pera sa maaaring aakit ng swerte at mga blessings dahil sa naaakit ang ahas sa mga butas na ito dahil ito ang tinaguriang saving wealth holes kung saan dumaraan papasok ang pera. Ayon sa pag-aaral ng Feng Shui ay nagsisilbing filter o pansala ng good at bad G. Ang mga dahon ng adansonii ay good at positive energy lamang ang pinapapasok nito sa ating tahanan. Ang pinapayo ng Feng Shui ay ilagay ito sa mga kanto o sulok ng ating tahanan. Number 3. Jade plant. Ang jade plant ay nirerekomenda ito ng Feng Shui para sa year 2025 sa alinsunod sa Feng Shui at Basto. Ay jade plant ay pinaniniwalaan na may sarili itong enerhiya na maimpluwensya sa ating buhay at kapaligiran. Isa ang halamang jade plant sa espesyal na halaman na hindi ito mawawala na pampaswerte taon-taon dahil sa hugis barya nito ang kanyang dahon na nagtataglay ng pera at kasaganahan. Number 4. Areca palm or palmera. Ang areca palm ay napakasikat na halaman na maaari mong makita sa mga loob at labas ng bahay at mga negosyo tulad ng mga restaurant, at ang mga dahon nito ay napakainam
na siyang ginagamit ng pangkaraniwang kultura tulad ng may mga event at handaan. Swerte ang halamang ito sa Year of the Wood Snake dahil ang Areca Palm at Wood Snake ay may kahalintulad na simbolo tulad ng success, prosperity at abundance. Dahil kilala ito sa nagbibigay ng blessings, nahawig ito ng coconut tree na kapamilya ng Arecaceae na nakakapagdulot ito ng kasaganaan at nirerekomenda ito ni Feng Shui expert na ilagay ito sa entrance ng ating tahanan at sa entrance sa loob ng ating tahanan para sa mas malakas na hatak ng swerte. Number 5, spider plant. Ang spider plant ay isa ring nagsisimbolo ng wood element para sa taong Year of the Wood Snake na nagdudulot ng swerte para sa mga negosyo. Dahil sa mahahaba nitong dahon na may positibong sinasagisag, mayroon ding good harmony ang spider plant. Dahil sa Year of the Wood Snake, dahil sa naaakit ang wood snake sa positive G na mayroon sa spider plant. At ito ay nagbibigay ng swerte para sa buong taon ng 2025. Number 6, Photos plant. Ito ang halamang isa sa pinakamaganda, mainam na iyong dapat alagaan ngayong papasok ang year 2025 sapagkat ito ang pinaniniwalaan na isa sa pinakamaswerteng halaman sa Year of the Wood Snake na siyang pinaniniwalaan ng lubos ng swerte sa iyong kapalaran sa buong 2025. Ang halamang ito ay maihintulad nyo sa isang ahas na pagapang dahil sa pinaniniwalaan ng Feng Shui na isa itong may kakayahan sa positive G na inilarawan ito sa pagkakaugnay sa pagdami ng swerte sa pera at swerte sa negosyo. Number 7, snake plant. Ang snake plant ay pinaniniwalaan ng maraming misteryong swerte ang dinudulot nito ng snake plant sapagkat ang hugis ng matutulis na mga dahon nito ay pinaniniwalaan na isa sa pinakamalakas na swerte nito sa pamilya at maging sa pera dahil sa kanyang anyong katapangan. Ayon sa Feng Shui ay ang mga dahon ng snake plant ay sumisimbolo ng abundance na siyang nagdudulot ng swerte sa karir at business ng pamilya na konektado sa pagdagsa ng pera dahil ang snake plant ay mayroong napakagandang good harmony sa Year of the Wood Snake sa taong 2025. Ipinapayo na kung mayroon kang snake plant ay nirekomenda na aspeto ito sa timog ng bahagi sa entrance ng bahay. Mainam na ipwesto ang mga snake plant nyo dahil ayon sa Feng Shui ay mas palalakasin di umano nito ang hatak ng prosperity kung ito ay nakatapat sa timong bahagi ng inyong bahay sa Year of the Wood Snake. Number 8, Fiddle Leaf Fig Tree. Ang halamang fiddle leaf ay nagsisimbolo ng swerte at kasaganahan. Nirerekomenda ito sa Feng Shui para sa taong Wood Snake sa year 2025. Alinsunod sa mundo ng Feng Shui at vasto, ang fiddle leaf plant ay pinaniniwalaan itong may sariling enerhiya at may impluwensya sa ating kapaligiran at buhay na ang halamang fiddle leaf ay kumakatawan sa malalim na koneksyon sa relasyon ng pamilya. Magiging swerte ito sa pamamagitan ng pera. Ang fiddle leaf ay isa itong lumalaking puno. Kaya mas mainam itong itanim sa paso para nang sa ganoy pwede nyong itong ipasok sa loob ng inyong tahanan. Lalo na't kabilang ito sa isa sa maswerteng halaman sa taong Year of the Wood Snake sa 2025. At ilagay ang halamang ito sa entrance ng inyong bahay at ganoon din sa loob ng bahay para salubungin nito ang papasok na year 2025 at nagbibigay ito di umano ng proteksyon para sa taong year 2025. Number 9, Dracena marginata.
Ang halamang ito ay sumisimbolo sa pagbibigay ng magandang kapalaran at sinisimbolo nito ang pagiging agresibo at pagpapalakas ng swerte sa buong taon. At meron din itong malalim na kahulugan sa iba't ibang kultura at paniniwala, lalo na sa Feng Shui, na ang Dracaena marginata ay nagbibigay din ng good health. Dahil sa mahaba ang buhay ng halamang ito, kaya pwedeng ilagay ang halamang ito sa loob ng ating tahanan, tindahan upang salubungin ang pagpasok ng year 2025, Year of the Wooden Snake. Pwede ding iharang ito sa mga negatibong enerhiya na siya namang aakit at sasalubong sa sinumang may-ari ng halamang ito na siyang hihigop ng swerte dahil sa halamang ito. Number 10. Ang last but not the least, dahil ang halamang ito ang siyang pinakamalakas at hindi mawawala sa bawat taon na siyang nirerekomenda ni Feng Shui, katulad ng Pachera aquatica. Ang Lucky Bamboo ay kilalang kilala ang halamang ito bilang maswerteng kapalaran, kasaganahan. Kayang-kaya rin ito itaboy ang mga negatibong enerhiya na maaring pumasok sa inyong tahanan. Ayon sa Feng Shui, ang bilang ng stock na ilalagay nyo ay napaka-importante at nagre-represent ng iba't ibang kahulugan. Ang tatlong tangkay ay sumisimbolo sa kasiyahan. At iwasan natin na magkaroon tayo ng 4 na tangkay dahil merong hindi magandang dahilan ito. Ang 5 tangkay ay para sa kayamanan at swerte. At ang 6 at 7 tangkay naman ay para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaya naman, kung wala pa kayong Lucky Bamboo, galaw-galaw na mga ka-clover para isama sa inyong koleksyon ang Lucky Bamboo na ito para ipwesto sa loob at labas ng inyong tahanan bago sumapit ang year 2025. Kaya mga ka-clover, tandaan ang 10 maswerteng halaman na mga ito. Actually, hindi lang 10 ang halamang maswerte sa taong 2025. Higit pa po. Kaya habang may panahon pa, bago pumasok ang 2025, maghanda na at magmolekta ng mga masaswerteng halaman para meron kayong isasalubong sa papasok na taong 2025. Basta tandaan, ang lahat ng mga ito ay pawang mga gabay lamang na pawang ipinagkaloob sa atin ng Feng Shui expert. At huwag kalimutan ang kasabihang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.